So, ayan, magandang araw mga repa. So, ayun, nangyari na nga binigay niyo yung SEX. Di ba sabi ko, dalawang strike na, hindi pa rin bibigay. So, feeling ko pinapaasa ako. Pero gusto niya pa rin pala talaga ako kasi binigay niya yun. Tapos, nagtitinder siya. Tapos, tinignan ko yung mga kamatch niya. Naisip ko na kung bakit. Kasi, walats yung itsura nila eh. Malalaki yung katawan nila. Kasi dito uso yung gym eh. Yung mga nagpapalaki ng katawan. Pero, yung mukha ko pa rin talaga ng ibabaw. So, kahit may edad ako, nakalusot ako dun sa age pill ko. Kasi nga, tinanong ko na rin siya eh. Yung mga kaedad ko raw, mga 28, 30. Hindi ko naman kaedad yun. Ang layo ng age gap ko dun. Pero sinabi niya yun. Yun yung pagkarinig ko Mga 28 to 33, ganon. Yun yung sabi niya. Mga hindi raw niya trip yung itsura. So, in short, napapangitan siya. Walang appeal. Tapos, sinasabi niya, hindi naman daw siya about sa itsura. Basta matripan niya yung lalaki. So, yun nga. So, base sa assessment ko, wala talaga silang kakayahan. Parang, pagka-trip nila yung lalaki, parang nagiging submissive talaga sila. Base sa itsura to hindi, walang basehan yung pera. Kasi, yung mga yun, nakikita ko sa Tinder, may mga kotse. Kaya ako wala naman akong kotse. So, yun yung Tapos, kagabi, medyo maingay nga lang siya pag ginaganon. Pag ginagalaw na, medyo maingay nga lang siya. Tsaka parang humihilik siya ng onte. So, yun lang yung ayoko. Siguro, mga once a week lang gagawin, ganun, no? Pero yung araw-araw ayoko kasi nga umihilig siya. Pero hindi naman malakas. Pero yun nga, ma-sensitive din kasi ako sa tulog eh. So yun, mga nakadalawa lang kami. Kasi umalis na siya kaninang umaga. Nito lang, mga alas 7 banda. Umalis na rin siya, bumalik na siya sa kwarto niya sa taas. Kasi may pasok siya mamaya. So, buti na lang, tatrabaho rin ako, may mga pasok kami. Bihira lang din kami magkikita. Tapos siguro pagka nalibugan na lang siya. Kasi, pag nalilibugan siya, magme-message siya, bababa dito. Parang FWB, yung Friends with Benefit yung mangyayari. Parang ganun. Tapos, nung una, pinag-condom niya ako. Tapos, hindi ako sanay ng ganyan. Hindi ako nagko-condom talaga kahit sa Pilipinas. Tapos, sabi ko, pwede ko ba tanggalin? Pumayag naman siya. Pero yung ex niya na long term daw, 5 years, lagi niyang pinagkukondom. Kasi daw sa hygiene purpose daw. Tapos, tinanong ko, ba't mo pinagkukondom? Sabi niya, wala, para safe lang, tsaka hygiene purposes. Ba't sa akin? Pumayag ka na ipatanggal. Sabi ko, wala, gusto ko naman eh. Yun yung rason niya. Kasi gusto niya yung genetic ko. Yun lang naman yun eh. Nagpapalusot pa siya na dahil hygiene purpose. Kasi supot daw kasi yung niya, yung ex niya. Kasi dito, 'di ba, nasa western country ako. Hindi nagpapatuloy yung mga lalaki. Although Pilipino yun, pero hindi yun tuli. Tsaka sabi niya, malaki raw yung akin ng onte sa average. Pero sa isip-isip ko, hindi naman average lang naman ako eh. Baka mas nalalakihan pa ako sa mga kaibigan ko sa akin dati nung high school kami. Kasi sa all boys ako nag-aaral eh. Kahit may mga maliliit pa sa akin, mga 5'4" na lalaki, mas malaki pa sa akin eh. So, hindi ako nalalakihan sa akin. Mahaba, oo, kasi 5 inches yung sa akin eh. So, medyo lamang yun sa haba sa mga normal na Pilipino na 4 lang. Kasi Pilipino kahit may 6 foot na Pilipino pero 4 lang yung haba. Sa haba, alam ko, average yun sa akin. Pero yung sinasabi niya na hindi ako naniniwala. Tapos, kaya naman siya nagaganon. Pero, naniniwala ako na maliit yun sa ex niya kasi pagpasok ko, nararamdaman ko na medyo masikip pa siya. Kahit na marami siyang nakaka-hook up. Kasi, mga nakaka-hook up niya raw, maliliit daw eh.
maliliit daw yung ano, parang meron pa nga one time wala daw siyang maramdaman. Tapos tiningnan ko yung mga nakamatch niya na ano, usually mga Asian din, tsaka yung mga Arab. Kasi marami yan dito eh. Ayaw nyo ng mga puti kasi yung mga puti talaga super pangit dito. Tsaka yun. Tapos yung mga habol daw ng mga chinachat niya. Yung mga, yun nga, yung mga average looking, tsaka yung mga pangit. One night stand lang. Meron nga akong mga nakikita na below average niya nakakamatch eh. Pero hindi naman niya bibigay yun. Kasi wala daw connection. Kasi yun nga eh, yung connection kasi is about sa itsura. So the more na mas may itsura ka, the more na magko-connect kayo. Yun yung sinasabi ko nung una na love at first sight. Na yung babae yung gagawa ng magiging smooth lahat, magiging submissive siya. Tapos kung kailan mo siya pwedeng gamitin or ESX, papayag siya. Kasi kagabi, biruin mo, nagganon kami. Tapos after 1 hour, niyaya ko na naman siya bago matulog. So pumayag na naman siya. Actually, kanina nga umaga, gusto ko pa eh. Susulitin ko eh, gagawin kan buong ano, kaso umalis na siya. Pero pinabayaan ko na lang. So, yun nga. Yun yung ano. Ay, walang sound. Sana may sound yun. May sound tong video na to. So, yun nga yung nangyari na ano. Teka, pause ko nga. Sorry na putol kasi walang sound eh. Pero chinek ko gumana naman, may sound. So, itutuloy ko na lang dito. So, yun nga. Hindi na naman ako nag-condom as usual. Kasi, alam ko may varicocele ako eh. So, malit din chance na magkaanak ako. Kahit na hindi ako mag-condom, hindi ako makakabuntis. Kasi, yung mga exes ko, ano eh, ganon din eh. May time na nilalabas ko sa loob. Hindi ko sila na ano, nabubuntis. Kasi sa varicocele ko. Tsaka sa age ko na rin dahil 37 na ako. So, kampante ako na maliit chance. Tsaka kung makabuo man, wala na rin akong pakialam nun dahil may inaasahan naman ako eh. Dahil yung trabaho ko, tapos yung support dito. Tsaka, yun. Yung itsura ko, tsaka siya, okay naman din yung itsura niya, maputi siya, yung harmony na mukha niya, okay naman. Meron siyang meron siyang picture nung mapayat pa siya, straight yung legs niya, tapos ang puti. Nakakagigil nga siya kahit medyo chubby siya eh. Tapos tiningnan ko yung height niya pala 5'3", sabi niya 5'3" daw siya. Tapos yun nga, yung tiningnan ko siya na ano, malaman nga siya, ano, pero ang puti niya, pati yung singit niya, ang puti niya talaga, pati yung puwet niya. So, okay na rin. Hindi na ako mamimili. Actually, yung mga bata-bata pa ako, mga naging exes ko morena eh. So, ngayong matanda na ako, mas napupul ko although yung itsura nila is 4 to 5 lang, maputi. Malaking plus factor talaga yung puti. Kasi pag nakita mo yung maputi yung singit, maputi yung boobs nila, talagang gaganahan ka talaga. Plus na lang yung bata sila. Kasi 27 siya. Tapos yung girlfriend ko sa Pilipinas, 23. So, wala naman masama sa ginagawa ko kasi alam naman nila eh. Posibleng hindi nila alam. Kasi nung lumabas ako nun, malamang tiningnan yung cellphone ko. Tsaka sa girlfriend ko, sinabi ko naman din yun dahil hindi nga ako magkakaanak. So, papayag siya. Pero pag sa Pinas daw, siya lang daw. Yun yung sinasabi niya. Pero depende, hindi mo masasabi yun. Pero kahit ano man sa kanilang dalawa, okay lang. Kasi maputi sila. Tsaka straight yung legs nila. Tsaka yung mata nila okay. Kasi hindi yung kita yung, anong tawag dito? Yung sa taas, yung eyelids, exposure, so hindi naman. Meron ako nakita na isa niyan kamatch na 28, dalawa lang yung picture, pero yung shape ng muka,
kahugis ko. Yun, mas chad sa akin yun. Sabi ko, itong nakamatch mo na to, kasi black pill nga ako, di ba? Itong kamatch mo na to, kahugis ko ng mukha. Ikukumpara mo siya sa lahat ng mga kaso hindi raw nagme-message. Tapos sabi niya, hindi raw siya una nagfe-first move. Hindi niya mini-message. Kasi daw, conservative daw siya, tsaka Pilipina pa rin daw. Anong hindi una mini-message? Yun dun sa message na SS ko na pinakita, siya una nag-message eh. Hindi ako naniniwala kasi usually ina-assess ko yung babae. Magme-message sila ng una pero yung follow-up is sa'yo. Diba matagal ko na sinasabi yan, kahit na chat ka pa na yung follow-up sa'yo. Doon magkakaroon ng interaction, set ng dates, ganun. So yun yung inaano ko. Sabi niya 28 to 33, gano'n, kaedad ko. Layo, hindi ko kaedad yan. Lagpas na ako ng 35. Age pill na ako. May age pill na rin ako. Tapos, ayun. Yun yung Ito yung pakita ko sa inyo. Ito yung iniwan niya, yung gummy. Tapos, ito yung kita ba? Yan yung condom nila dito, ultra thin. So, yun lang. Yung isa lang yung ginamit ko. Tapos, sabay yung pangalawa, hindi ko na inano. Kasi hindi naman ako magkakaanak eh. Malaki talaga ang pakiramdam ko na infertile ako. Dahil sa age pill na rin. Tapos yun pa pala, yung mga naging karelasyon niya or ka-FWB dati, hindi raw gano'ng tinitigasan kasi daw nag-gym. So, isip ko, baka sa kinakain. Kasi pag junk food kinakain mo tsaka processed, hindi ka talaga titigasan. Kasi ako, mostly sa akin, unprocessed food yung kinakain ko eh. Kaya ganun, kahit na lumagpas na ako sa 35, kaya ko pa rin makatatlo or apat. Apat medyo masakit na yun. Pero hanggang 3 lang yung kaya ko sa buong gabi. 2 kagabi. Ngayon, kaya ko pa sana kaso umalis na siya. Tapos nag-sorry pa nga eh. Sorry. So, yun lang yung Now, itatopic ko naman yung pagsasabayin. Kasi maraming nagko-comment eh. Ang point ko lang doon sa pagsasabayin is dahil sa sub 5, mas malaki ang chance ng 18 hanggang before mag 25 na magkaroon kaysa past na 25. Kasi may tinatawag tayong age pill. So, pag past 25 ka, tapos below average yung itsura mo, mabilis yung progress, mapapanot ka. Diba yung ganyang age, 18 to 25, may sub-fat ka dyan. Meron kang baby fats. Si Wamos, hindi pa siya kita ngayon kasi 25 pa lang si Wamos eh. Si Gamer, hindi pa rin kasi 24 pa lang siya. Pero yung Ramos length nila, hindi mahaba. Hindi kagaya nung sa akin na mahaba. Hindi mahaba na ganyan. So, ang disadvantage niyan, pag hindi mahaba yung Ramos length mo, pag nag-pass ng 25 ka na, yung shape ng mukha mo, mag-shrink. So, yun yung inaano ko sa sub 5. Pag nag-pass ka ng 25, mas lalong magdi-depreciate yung looks mo. So, mas may chance ka na pagsabayin. Pero kung wala ka talagang pera, sinasabi ko to para sa mga average yung suportado ng parents or malaki namang kinikita sa stemming. Kuwari, 22 ka na, 23, malaki namang kita mo sa trabaho mo. Pumapalo ka 50,000 naman, 40,000. Okay lang yun. Kasi engineer ka or IT. So, okay yun pagsabayin mo ng pwede mo pagsabayin kung sub 5 ka. Sa normie, walang kaso sa normie. Usually, lagi naman nila pinagsasabayan eh. Mas maaga pa nga sa normie, 18 pa lang eh. Diba? Yung iba nakakabuntis na. So, yun lang yung obserbasyon ko tsaka sa analysis base sa logic ng utak ko na
hindi advisable sa sub 5 na hindi gumawa ng move ng below 25. Mas advisable na below 25 kasi pag pass ng 25, yun nga yung subcutaneous fat sa pisngi, tsaka sa yung mapapanot ka. Sa akin nga ganito na yung hairline ko eh. Ganyan na yung hairline ko eh. Simula dati pa yan eh. Syempre dahil sa edad ko na rin, which is normal naman. Actually, kung magpakalbo ako, mas bagay pa nga sa akin eh. Dahil sa shape ng mukha ko eh. Tsaka ulo ko. Nagpakalbo na rin kasi ako dati. Mas maraming nagkakagusto nung maikli buhok ko kaysa yung mahaba. Yung mahaba kasi na ganito parang eh. Pero ayoko kasi asymmetric yung ulo ko eh. Pumapalag lang yun sa akin dahil yun sa harmony na mukha ko. Pero yun nga. Yun yung mga ko. Ano pa ba mga natutunan ko sa kanya? Marami ako natututunan sa kanila kasi magkaiba kami ng generation eh. 27 siya, so 10 years age gap. Tsaka usually, yun yung mga nagkakagusto sa akin. Mga ganong age bracket. Tsaka yun talaga siya pinakamaputi na ko, na naka-SEX ko. Ang puti niya talaga. So, wala na akong pakialam kahit na humihilig pa siya ng onte or So, yun yung magagawa ng genetic determinism. Basta straight yung legs. Yung kasi basehan ko eh. Tinignan ko yung picture niya nung maliit pa siya. Nung bata pa siya, mga 22, 23. Yan yung prime niya. Ngayon lang siya tumaba eh. Kasi nga, nagkatrabaho na. Tapos sedentary pa. So, straight naman yung legs niya. Tapos, ang puti niya. Pati yung mukha ng harmony na mukha niya, okay naman. May hilik nga lang siya. Kasi may asthma daw siya, sabi niya. So, yun yung ko. Yun yung so, ayun. Parang ngayong matanda na ako, na parang mas nagkakaroon ako ng girlfriend na mapuputi kaysa nung 20 ako. Kasi, yun kasi kamalian ko. Hindi ako na black pill ako about sa looks. Pero, masyado akong kampante. Nung hindi talaga ako nag-aayos. Nakita nyo naman yung picture ko nung 24 ako, di ba? Yung buhok ko gulo-gulo. Hindi ako napapagupit. Kasi inaasahan ko yung itsura ko eh. So, pag gano'n, madadagit. Tsaka, yun din sinabi ko sa kanya eh. Sabi ko, hindi uubra yung panliligaw. Sabi ko gano'n. Ginawa ko na yan dati. Pag ako nagmo-move, hindi tumatalab. Mas maganda yung yung babae magkakagusto. Tapos, alam niya din niya naman yun. Sabi niya, sa'yo, okay lang naman sa'yo kasi medyo may itsura ka naman onte. Ano may itsura onte? Mas may itsura ako kumpara sa mga dares na mga nakakamatch niya. Sila, malaki lang katawan dahil nag-gym pero walang connection or kilig. Kasi nga, yung looks nila, average. Below. Actually, yun nga, yung mga normie. Ganun yung itsura nila. So, kaya yun yung masasabi ko na Kasi ako nakakatanggap ako ng mga look sa sa bakla, sa matatanda. Yan yung basehan ko na good looking ka. Lahat ng age bracket, sakop mo. Sa bata, may bata na tumitingin din sa akin. Tapos, 60 years old. Bakla. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Pagka may itsura ka, sakop mo any age bracket. Plus yung mata ko pa na tingnan mo, ilalayo ko to para makita nyo yun talagang harmony na mukha ko. Yan talaga yung itsura ng mukha ko. Dito kasi, may fish eye kasi yung sa cellphone sa front cam. So, hindi binibigyan ng justice yung mukha mo. Isa rin yun. Kaya, kasi, sa Tinder, hindi naman ako nakakamatch dahil sa age eh. Kaya, hindi na rin talaga ako umaasa sa mga application. Kasi may age pill bracket yan eh. 35 lang talaga. Pass niyan, hindi na sila papatulan yung Ang natuklasan ko pa rin, yun nga, medyo hirap din pala yung babae mamili. Kasi usually ng mga lalaki,
na nagugustuhan nila, hook up lang yung gusto. Parang yung sa amin ngayon, parang FWB lang, consistency lang na ganun. Tsaka hindi naman din daw siya seryoso. So parang pareho kami ng page na hindi naman seryoso, parang ganun. Medyo hirap din yung mga babae ngayon kasi nga, syempre yung mga lalaki na gusto nila, iisa lang. So talagang hindi magseseryoso yun. Hook up lang talaga. Sa dating app yun. Sa reality naman, hirap din sila sa totoong buhay. Kasi sa totoong buhay, may influence na yan ng online. 'Di ba? Yung online is reality. Yung expectations nila sa online, lalo na siya dahil marami na siyang naka-hook up So, makukumpara niya yung mga lalaki na naka-hook up niya base sa itsura. So, yun yung masasabi ko. Yung online din pala reality yan kasi merong influence yan dun sa expectations ng tao. So, kung nakakamatch siya ng may mga itsura parati sa online, so pagka pumunta siya sa trabaho, hindi niya iimikin yung mga below sa looks na nakakamatch niya. Kasi yung nakakamatch niya may itsura eh. So, ba't niya pa iimikin yung mga katrabaho niya na below? Ba't pa siya gagawa ng effort? Ayun na, yun pa pala yung nagagawa ng looks. Wala akong ginagawang panliligaw. Hindi ko siya nilalabas-labas. Nandito lang ako sa kwarto nagkukulong. Parang hermit lang talaga. Di ba yung nakikita nyo naman, nag-workout lang ako, nagte-training dito sa kwarto. Tapos lalabas lang ako para magpainit ng pagkain. Tapos magpainit ng tubig ko. Tapos maliligo, pasok. Ganun lang ginagawa ko. Pero lumipat siya. Pero kung wala siya dito, wala talaga ako mapupul. Usually mga napupul ko, mga ka-flat ko lang din. Kasi nga, lamang ako sa kanila ng itsura eh. Hindi naman, obvious naman eh. Lamang ako sa itsura sa mga kasama ko dito. Tapos kagabi pa pala yung katabi ko, kinakatok kami kasi maingay yung music. Pero may kasamang na rin yun, inggit. So, yun. Yun lang siguro. Papainit na ako ng tubig. So, yun. Pag below average ka, mas advisable na pagsabayin. Sa normie, matagal din mag-fade yung looks nila. Is, pwede mo unahin yung, hindi talaga ako sang-ayon sa una yung grind eh. Lagi talaga sabay yan eh. Kasi pagka inuna mo yung grind, age pill kasi talaga eh. Age pill is, kahit sabihin mong number yan or base sa pakiramdam mo, age pill pa rin yan. Kahit nga ako, hindi na ako umaasa eh. Chance lang to, nagkakaroon lang eh. Dahil nakakalusot ako dahil sa genetic ko. Yun lang naman yun eh. Biruin mo, kinategory niya pa ako sa 28 to 33. Layo ng agwat ko dun. So, paano? Yun lang. Peace.